Podcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, JKRS. O para sa e-bikes o T-Trike. Teka ho, dumako muna ho tayo dito sa 2nd Infantry Division. Ating makakausap itong si Lieutenant Colonel Geoffrey Barganza, ang Battalion Commander ng 2nd Civil Military Operation Battalion. Sir, magandang umaga po. Hello, good morning, Sir Martin. Sir, kumusta na po? Mabuti naman po, sir. Salamat po at napaunlakan niyo po ako sa inyong programa sa DWAD. Sir. Sir, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, sir, ano ba, sir, yung 2nd Civil Military Operation o yung tinatawag na CMO? Pakipaliwanag nga sa amin, sir. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. At yung tanong niyo po about sa 2nd Civil Military Operations Battalion, ito po ay under ng Civil Military Operations Regiment. Ang ginagawa po nito ay mga non-traditional role. Katulad po ng medical mission, tree planting, performing band, cleanup drive, and others. Yan po yung mga non-traditional roles na akala po ng iba ang sundalo, panggera lang. Pero may mga non-traditional roles po na yan po yung ginagampanan po namin sa suporta po sa 2nd Infantry Division. At isa pa po sa mga mahalagang ginagampanan din po namin, kami rin po ay ginagamit para po sa paghikayat ng mga naliligaw ng landas, mga nag-NPA, na makabalik sa magbalik loob sa komunidad at sa ating gobyerno. Yun po. Sir, ano ba yung yung mga pangunahing mandato o yung responsibilidad ng 2CMO sa ilalim ho ng ating Philippine Army? Sige, sir. Yun nga po, mga actually hindi naman po kami naiiba sa ibang military, sa army. Kasi sa army po may iba't ibang tawag dito yung AP occupational specialty. May infantry, may intelligence, may armor, may field artillery, may technical and administrative service, may mga doktor din kami, abogado. So kami po, specialty po namin ay yung mga non-traditional role nga po, makipag-ugnayan sa komunidad. Kami po ay nagsisilbing tulay para ipagbigay alam sa ating mga local government agencies, local government units, sa mga barangay official, ano po ba yung kailangan o yung issues, mga issues na sinasabi ng ating komunidad, ng mga community constituents. At siya naming itinutulay. Kami po itulay lamang doon sa mga local government units para matugunan po yung mga issues na yun. Ano ba yung mga issues na yun? Tulad po ng farm to market road, at mga issues na like livelihood, kailangan nila ng puhunan para magsimula sa bagong buhay at makabalik loob sa ating pamahalaan. Sir, sir, paano nyo, sir, pinalalakas yung sinasabi natin na yung tiwala at ugnayan ng militar ho sa ating taong bayan? Meron ho ba tayo, sir, na tinatawag na parang programa, yung direkta ho dyan sa ating mga komunidad, sir? Opo, ito po yung bayanihan natin o yung pakikipag-ugnayan nga po sa mga komunidad na inaalam nga po natin yung mga issues. Kasi po yung CPP-NP, NDF, ang ginagawa po nila ay gumagawa sila ng shadow government
dito po sa mga barangay, sa mga komunidad. So yun naman po yung ating inaagapan na tayo po ay nag-oorganisa rin sa mga komunidad sa pakikipag-ugnayan po sa mga local government units, sa mga barangay chairman, and sa lokalidad, sa munisipyo, sa mga city, para po ipagbigay alam sa kanila na ito po yung issue ng particular na sektor, particular na organisasyon, mga ganyan, na para matugunan po natin yung mga issue nila at hindi na po sila maligaw ng landas. Yung iba ay naagapan nga po na ang katulong din po natin yan, yung mga former rebels, na siya pong nakikipag tulungan din sa atin upang mahikayat yung kanilang mga dating kasamahan na magbalik loob na rin po. At saka para matigilan na rin po yung pagre-recruit ng mga new members kasi cycle lang po cycle. So we have to sustain our gains din po, so we have to communicate to continuously to the community and to the local government units para po masigurado na continuous yung atin pong sustainment sa mga gains po natin. Para po hindi na makapang-recruit ng mga bagong sampa na NPA, ganyan, at hindi na po masira muli yung mga kinabukasan ng mga kabataan, lalo na yung kabataan sa mga manggagawa at iba pang mga sektor na kanilang nire-recruit po. Sir, may iba ko dito, sir. Yung pag may disaster tayo, sir, yung kalamidad din natin maaasahan, sir. Ano naman yun, sir, yung pwedeng maging papel ng ating 2CMO, yung tinatawag na humanitarian assistance, sir? Yes, sir. Yun po, hindi ko po nabanggit kanina. Doon po yun sa others. Sa mga non-traditional roles. Kasama po yun sa others yung pakarami po kasing mga non-traditional roles na ginagampanan. Katulad din po yan yung humanitarian disaster response, relief operations, yung mga ganyan po. Isa rin po yan sa mga non-traditional role na ginagampanan po ng ating civil military operations. Aside sa kung kailangan pong lumaban na rin, kaya rin po naman namin maging depensa ng sarili natin. Pero ang priority nga po natin na role is yung mga ganyan po, medical mission, clean-up drive, at sa mga disaster response. Iba pa po, marami pa, tree planting, at marami pa po pag-organize sa mga pag-organize rin po yung isa sa aming specialty sa mga kabataan, mga activities nila. Pwede po kayong humingi ng assistance sa amin to organize the youth. Kadalasan po dito po namin ginaganap yung pag-organisa din ng youth leadership summit, which is a 2nd Infantry Division po, Kamkapin Pintaray Rizal. Sir, kamakailan, nakita namin, sir, na nasundan namin, parang namimigay kayo, sir, ng yung tinatawag na mga solar dyan ho sa Tanay, dun ho sa liblib ng mga lugar. Talagang sinasadya nyo yung mga kababayan natin, maihatid lang yung ating serbisyo. Pakikwento nga sa amin yun, sir. Yes, sir. Actually, isa po sa aming role din is kaibiganin lahat ng mga stakeholders na pwedeng tumulong. Sabi ko nga po, ang role namin is we are just a catalyst or tulay na mula sa ating mga kababayan alamin ng issue, and then idudugtong namin, itutulay namin sa mga local government units para tugunan. Aside sa local government units po, may mga organisasyon po tayo na volunteers na gusto rin pong tumulong. Tulad po ng CalSaid na siyang nag-provide po ng mga solar lights para po ipamigay sa Santa Ines, somewhere here in Tanay. So yung mga mga naging beneficiary po nun ay mga katutubo doon sa Santa Ines po, na talaga namang wala po silang source of electricity, kundi yun lamang po, so malaking tulong po yun. Tumuwid po kami sa
maraming ilog ang tinawiran po doon. Talagang mahirap, pero wala naman pong problema sa amin yan. Basta ihatid po natin yung serbisyo sa kanila. At nakakatuwa po at marami tayong natulungan kasamang barangay official doon na nakipagtulungan din po. Sir, bukod dun sa personal yung talagang pinapasyalan o binibisita yung ating mga kababayan, sir, paano nyo naman, sir, ginagamit yung tinatawag na radyo o yung kasalukuyan na ginagamit ng tao, yung social media, bilang kasangkapan o yung pagbibigay ng impormasyon para sa kamalayan ng ating mga kababayan dyan ho sa mga liblib na lugar? Talagang may lapit natin yung serbisyo ng ating kasundaluhan, sir. Ayun po, actually ang civil military operations, meron din po kaming public affairs. Ang public affairs po nakikipag-ugnayan sa marami pong mga media, mga reporters. Katulad niyo po, sa social media, we also engage yung mga, pinopromote po namin yung mga activities namin na mga non-traditional roles like medical mission, pinopost po namin doon para malaman po ng ating mga kababayan yung ginagawa po ng Civil Military Operations Battalion. We engage also the media through our public affairs to tell the truth on what's happening sa paligid po sa area po ng 2nd Infantry Division. Yun po, sir. Sir, nasa inyo pagkakataon, sir, anong mensahe nyo, sir, sa ating mga kababayan at yung ating kasalukuyang mga tagapakinig tungkol po dun sa papel ng CMO? Yes, sir. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami, Sir Martin, sa inyo sa pagpapaunlak sa amin sa inyong programa. Ito po ay pagkakataon upang mapagbigay alam sa mga kababayan natin na inyong tagapakinig na nandito po ang 2nd Civil Military Operations at kami po ay laging handa na tumugon sa inyong mga requests, mga pangailangan patungkol sa mga non-traditional roles na sinasabi ko like medical mission, mga performing band, meron din kami, baka kailangan niyo po ng serbisyo namin, tree planting, cleanup drive, and mga disaster rescue response. Nandito po kami at handang tumulong. Kami lamang po ay inyong kontakin para po kami ay tumugon sa inyong mga pangangailangan sa inyong lugar. Okay. So muli po, maraming salamat, Sir Martin, sa inyong pagpapaunlak sa inyong programa po. Okay. Sir, maraming salamat, Lieutenant Colonel Geoffrey Braganza, ang Batalyon Commander ng 2nd Civil Military Operation Battalion. Sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Martin, at sa DWAD. Yan ho, at ating napakinggan si Colonel Geoffrey Braganza mula ho dyan sa 2nd Civil Military Operation o yung tinatawag na 2CMO. Biruin nyo ho, talagang abalang-abala itong si Colonel at ay napagbigyan ng pagkakataon na siya ay makausap. At siya mismo yung nakapagsabi kung ano ba talagang trabaho o yung unit ng 2CMO. Ano yung kanilang mga responsibilidad, gaya nung siya sabi niya kanina, talagang direkta na pinapasyalan, pinupuntahan yung mga kababayan natin na mga nasa liblib na lugar. Sila ho yung talagang naka-frontline pagdating ho dyan sa pagsiservisyo. Napakaganda naman na naging paliwanag ni Colonel Braganza. Marami hong nakikipagtulungan yung mga stakeholders na tinatawag dyan sa ating 2nd CMO Battalion kasi nakita nila na napakaganda ng programa ni Colonel Braganza na talagang aktibo na ating makikita. Ultimo yung kanilang social media, kung sisilipin nyo, halos araw-araw makikita nyo may ginagawa. Yun naman talagang importante na yung ating mga kasundaluhan
talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho. Kaya at sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas lang aming text line 0927-634-3005